Tayo po'y magpuri sa Panginoon. Tayo po'y tumayong lahat. At ating pong awitan ng ating Panginoon. Unang kanta po natin ay At Calvary. Amen. Wala na pong ibang dahilan, wala na pong ibang naging paraan na tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Ngunit sa pamamagitan lamang ng Kalbaryo. Sa pagtitiis ni Jesus, kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. Amen. Kaya tayo po'y tumayong lahat. Amen. Atin pong awitan ng ating Panginoon at Calvary. Amen. Ready, sing. Yes, I stand in enmity and pride, caring not my Lord was crucified, knowing not it was for me He died on Calvary. Mercy there was great and grace was free. Amen. Pardon there was multiplied to me. There my burdens so found liberty on Calvary. By God's word unless my sin I learned, then I tremble at the Lord's word. Till my guilty soul imploring turn to Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdens found liberty on Calvary. By God's word and lest my sin I learn, then I tremble at the Lord's word. Now my rocky soul can only sing of Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burden soul found liberty on Calvary. Amen. Sabi po sa kanta, then my burdened soul found liberty at Calvary. Amen. Wala na pong ibang naging dahilan, wala na pong ibang naging paraan para mawala yung ating mga burden sa ating buhay. Diba? Pinawi na yan ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross ng Calvary. Amen. My sins are gone. You ask me why I'm happy, so I'll just tell you why. Because my sins are gone. Amen. When I see this words who ask me where they are, I say my sins are gone. They're underneath the blood on the cross of Calvary. As far as darkness is from Lord, in the sea of God's forgetfulness that's good enough for me. Praise God, my sins are gone. To us at the all-time altar where God came in my heart, and now my sins are gone. The Lord took full possession, the devil did depart. I'm glad my sins are gone. They're underneath the blood on the cross of Calvary. As far removed as darkness is from dawn, in the sea of God's forgetfulness that's good enough for me. Praise God, my sins are gone. When Satan comes to tempt me and tries to make me down, I say my sins are gone. You got me into trouble, but Jesus got me out. I'm glad my sins are gone. They're underneath the blood on the cross of Calvary. As far as darkness is from dawn, in the sea of God's forgetfulness that's good enough for me. Praise God, my sins are gone. Amen. Hindi lang pinawi ni Jesus yung ating mga burden. Sabi dun sa kanta natin, my sins are gone. Hindi lang niya pinawi
yung ating mga burden, bagkus binayaran niya yung ating mga kasalanan. Kaya sabi doon, when Satan comes to tempt me, sabi doon, wala na akong kasalanan, wala na. Di ba? Binayaran na po ni Jesus ang ating mga kasalanan. Kaya awitin natin, love lifted me. Amen. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Very deep, sin within, sinking to rise no more. But the master of the sea, heard my despairing cry. From the waters lifted me, now sing am I. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Bago po natin awitin yung second verse, kantayin po natin to ng buong puso kasi sabi diyan, love lifted me. At sabi po dito, all my heart to Him I give, ever to Him I cling. Kaya dapat kantahin po natin to ng buong puso na may sigla. Amen? Second verse na. All my heart to Him I give, ever to Him I cling. In His blessed presence live, ever cease to sing. Love so mighty and so true, merits my soul gets lost. Faithful love in service to Him belongs. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Souls in danger look above, Jesus completely sees. He will lift me by His love out of the angry waves. He's the master of the sea, because His will obey. Dear Savior was to be saved today. Love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me, love lifted me, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Alam niyo po, minsan nakakapagtaka, bakit bumaba pa? Diyos na siya, Diyos na si Kristo eh. Bakit pa siya bumaba dito sa lupa? Para iligtas, para bayaran yung ating mga kasalanan. Bakit? Di ba nakakapagtaka? Pero ito pala yung dahilan. Love lifted us. Dahil sa kanyang pagmamahal, sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Amen. Kaya atin pumawitin just over in the glory land. Amen. Ready, sing. Just over in the glory land, and I long to be by my Savior's side. Just over in the glory land, just over in the glory land, I'll join the happy angel band. Just over in the glory
just over in the glory land. And in the seas never ever be, just over in the glory land. Just over in the glory land, I'll join the happy angel band. Just over in the glory land, just over in the glory land, there with the mighty hosts I'll send. Just over in the glory land. Amen. Tawag po tayo ng isang ating katatayan para mag-opening prayer po. Let us call on Doc Francis. Amen. Tayo po ay manalangin. Maraming Diyos, maraming salamat po muli. Ikaw nga po ay Diyos na mabuti, tapat at banal. Kaya o Diyos, kami po ay nararapat lamang na purihin ka, pasalamatan, pagalayan po ng aming buhay sapagkat ko po ay marapat po sa ganung parangal. Kaya o Diyos, maraming salamat o God na kami po ay palagi mong tinitipon sa bawat araw ng linggo, Panginoon, upang ikaw ay purihin, sambahin, at patuloy, Panginoon, na parangalan. Kaya o Diyos, kami po ay patuloy na sa iyo, umaasa, Panginoon, na kami iingatan mo, at patuloy, Panginoon, na bibigyan pa ng mahaba pang paglilingkod sa iyo, mahaba pang buhay, Panginoon, upang ang aming ang lupang katawan ay magamit mo, Panginoon. Kaya o Diyos, narito po ang iyong mga anak na patuloy po na narito, na nagtitipon, Panginoon, at nawa po patuloy, Panginoon, na kami lilikha mo, Panginoon, ng puso po na handa po na sumunod sa iyo. Kaya o God, kami po, Panginoon, ay narito ngayon, ikaw na po ang magpapala po sa bawat isa, anuman po ang aming mga suliranin, ikaw na po ang lumutas, Panginoon, mga pangailangan. Alam po namin, Panginoon, na hindi ka nagkukulang sa amin. Kaya o Diyos, wala kaming hahanapin pa sapagkat ang ikaw, Panginoon, ay sufficient na po para po sa amin. Kaya o God, narito po kami na patuloy kaming gagabayan sa araw-araw, Panginoon, patuloy na sasawayin sa aming lahat ng pagkakamali, Panginoon, at patuloy na patatawarin, Panginoon, sapagkat, Panginoon, na ikaw po lamang, Panginoon, ang pwede po na gumawa nito sa amin, sapagkat kung kami lamang, Panginoon, ay hindi po namin kaya ang aming sarili, Panginoon. Kaya o Diyos, kailangan po namin ang iyong tulong, ang iyong gabay, ang iyong pangunguna, at nawa po, Panginoon, na kami pong lahat patuloy po na ikaw ang purihin at pasalamatan. Maraming salamat po. Kanina umaga na celebrate po ang birthday po ng aming pastor, Panginoon, na alam po namin na siya ang inilagay mo sa aming harapan at nakikita po namin na siya ang tumitingin sa aming mga kaluluwa na nananalangin, Panginoon. Siya nagpapalakas sa amin sa pamagitan ng iyong salita, Panginoon. Kaya o Diyos, patuloy mo siyang pagpapalain, patuloy na gagabayan at patuloy na bibigyan pa ng mahaba pang paglilingkod po sa iyo. Patuloy na i-bless mo po ang kanyang family, Panginoon. Ang kanyang desire ng kanyang puso, Panginoon, ibigay mo at kung ano man ang naisin niya sa kanyang buong pamilya, Panginoon, mangyari po sa iyong biyaya, Panginoon. Kaya o Diyos, patuloy naman po kami na sa kanya, Panginoon, ay magbigay ng pasasalamat sapagkat kung wala siya, Panginoon, wala po mag-aalaga po sa amin, Panginoon. Kaya walang magpapakain ng iyong salita. Kaya o Diyos, maraming salamat po sa mga pastor na binibigay mo sa bawat iglesia, Panginoon. Kaya o Diyos, narito po na patuloy kaming magpuri, magpasalamat po sa iyo. At o God, nakikita mo po ang naisin ng iyong mga anak. At alam po namin, Panginoon, na alam mo po ang kalagayan po ng bawat isa. Kaya o Diyos, ikaw na po ang magpupuno po sa lahat po ng aming pagkukulang sa iyo, Panginoon. At i-bless mo po ang mga awitin po na pinaalay sa iyo. Ang choir, Panginoon, na patuloy mo po na bibigyan lalo pa ng higit na paglilingkod sa iyo. Bigyan mo sila ng patuloy na kalakasan, patuloy na karunungan, patuloy na pag-ibig sa iyo, Panginoon. Sapagkat ang paglilingkod sa iyo, ito na po ang pinaka magandang gawin po ng bawat mananampalataya. Kaya o Diyos, maraming salamat po na habang narito kami sa lupang ito, Panginoon, nawa, Panginoon, ang iyong gabay, ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon, ay huwag kaming iiwan, Panginoon. Pagtiyagaan mo po kami patuloy, Panginoon, sapagkat kami patuloy na nagkakamali, nagkakasala po sa iyo.
Kaya o Diyos, alam po namin na kami po ay anumang oras na sa iyo'y tumawag, Panginoon, ang iyong pagkapatawad ay naroon. Kaya Diyos, wala kang katulad. Wala nang Diyos na katulad mo, Panginoon, sapagkat ikaw nga po ay nag-iisang Diyos. Kaya God, maraming salamat po na ang buwan na ito, pinagdidiwang po, Panginoon, ang iyong kapanganakan. Bagamat ito hindi eksaktong kapanganakan mo, Panginoon, na nawa po ay mapag-alaman ng lahat, Panginoon, na ang kapanganakan mo, Panginoon, ay ikaw, Panginoon, ang mataas, Panginoon. Ang Christmas, Panginoon, ay hindi kung ano paman, hindi ang pagdiriwang o pagsasaya o anumang bagay, Panginoon, kundi, Panginoon, ito'y kasayahan para sa iyo. Sapagkat ito, Panginoon, ito ang daan, Panginoon, kung paano ka nga dumating sa lupa upang kami, Panginoon, ebutin, pagmalasakitan at bigyan ng buhay, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong kamatayan, Panginoon, kami po ay talagang nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya Diyos, maraming salamat po. Alalahanin po namin to sa bawat araw. Hindi lang po sa araw ng Pasko, Panginoon. Kundi, Panginoon, habang kami nabubuhay, alalahanin po namin ang iyong banal na pangalan. Kaya Diyos, muli, Panginoon, i-bless mo po ang buong iglesia, Panginoon. Ikaw na po ang magpapala po sa aming lahat at patuloy, Panginoon, na magbibigay ng matibay na puso, matibay na paglilingkod po sa iyo. Muli, O Diyos, samahan mo po kami sa hapon na to. Ikaw po ang aming purihin, pasalamatan po. Ito hinihiling at dinadalangin po namin. Tangi lang po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Please remain standing as we read the book of Nehemiah chapter 6 verse 1 to 18. Amen. Bible readers. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Tayo po ay umupo na po sa ating mga lugar. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos sa Book of Nehemiah, chapter 6, verses 1 to 19. Babasahin po natin ang salitan at sa uling talata po, sabay-sabay po nating babasahin. Nangyari nga nang maibalita kay Sanballat at kay Tobias at kay Gesem na taga-Arabia at sa nalabi sa aming mga kaaway na aking naitayon na ang kuta at wala nang sirang maiiwan doon. Bagaman hanggang sa panahong yaon ay hindi ko pa nailagay ang mga pinto sa mga pintuang bayan. At si Sanballat at si Gesem ay nagsugo sa akin na nagpapasabi, ikaw ay parito, makikita tayo sa isa ng mga nayon sa kapatagan ng uno, ngunit pinag-isipan nila kung gawan ng masama. At ako'y nagsugo ng mga sugo sa kanila na nagsasabi, ako'y gumagawa ng dakilang gawain na anupat hindi ako makababa. Bakit ititigil ang gawain habang aking maiiwan at binababa kayo? At sila'y nangagsugo sa aking makaapat na dahilang ito. At sinagot ko sila ng ayon sa gayunding paraan. Nang magkagayoy, sinugo ni Sanballat ang kanyang lingkod sa akin na gaya ng paraan ng ikalima na may bakas ng sulat ng kanyang kamay. Nasusulatan na ibalita sa mga bansa at sinasabi ni Gasmon ay ikaw at ang mga Hudyo nagakalang manghimagsik na siyang kadahilanan na iyong pagtatayo ng kuta at ikaw ay magiging kanilang hari ayon sa mga salitang ito. At ikaw naman ay naghalal ng mga propeta upang magsipangaral tungkol sa iyo sa Jerusalem na nagsasabi, may isang hari sa Huda at ngayon ibinabalita sa hari ang ayon sa mga salitang ito. Parito nga ngayon at magsanggunian tayo. Nang magkagayoy, nagsugo ako sa kaniya na aking sinasabi, walang ganyang mga bagay na nagawan sa gaya na iyong sinasabi, kundi iyong mga pinagbubuhat sa iyong sariling puso. Sapagkat ibig nilang lahat nasisidlan ng takot kami. Sinasabi, ang kanilang mga kamay ay nangihina sa gawain na anupat hindi mayayari. Ngunit ngayon, O Diyos, palakasin mo ang aking mga kamay. At ako'y naparoon sa bahay ni Semaías, na anak ni Delaías, na anak ni Mehatubeel, na kulong. At kanyang sinabi, tayo'y magpupulong na magkakasama sa bahay ng Diyos, sa loob ng templo, at ating isara ang mga pinto ng templo, sapagkat sila'y magsisiparito upang patayin ka.
Oo, sa kinagabihay, magsisiparito sila upang patayin ka. At aking sinabi, tatakas ba ang isang lalaking gaya ko? At sino kaya na sa paraang gaya ko ay paroroon sa templo upang iligtas ang kanyang buhay? Hindi ako papasok. At nahalata ko, at narito, hindi siya sinugo ng Diyos, kundi kanyang sinaysay ang hulang ito laban sa akin. At inupahan siya ni Tobias at ni Sanballat. Dahil sa bagay na ito'y inupahan siya upang ako'y matakot at gumawa ng gayon at magkasala at upang sila'y magkaroon ng dahilan sa isang masamang pinakahiwatig upang kanilang madusta ako. Alalahanin mo, o aking Diyos, si Tobias at si Sanballat ayon sa ganitong mga gawa nila at gayon din ang propetisa at ang nalabi sa mga propeta na ibig nilang sidlan ako ng katakutan. Sa gayoy natapos ang kuta sa ika-25 araw ng buwan ng Elul, sa 52 araw. At nangyari nang mabalitaan ng lahat naming mga kaaway na ang lahat ng mga bansa na nangasa palibot namin ay nangatakot at nangalumutang mainam sapagkat kanilang nahalata na ang gawang ito ay gawa ng aming Diyos. Bukod dito'y sa mga araw na iyon, ang mga mahal na tao sa Huda ay nagpadala ng maraming sulat kay Tobias at ang mga sulat ni Tobias ay dumating sa kanila. Sapagkat marami sa Huda na nanganumpa sa kaniya, sapagkat siya ay manugang ni Sikanias na anak ni Ara at ang kanyang anak na si Johanan ay nag-asawa sa anak na babae ni Mesulam na anak ni Berekias. Sabay-sabay po tayong lahat. Sila'y namay nangagsalita ng kanyang mabuting gawa sa harap ko at ibinalita ang aking mga salita sa kanya. At si Tobias ay nagpadala ng mga sulat upang sidlan ako ng katakutan. Maraming salamat po muli sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat. Amen. Let's sing this song, My Savior's Love. First stanza now. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Amen.
Amen. Awitin po natin ang second and last stanza, My Savior's Love. Amen. Amen. Second stanza, kapatid. Okay. Amen. On the second verse. For me it was in the garden, he prayed not my will but thine. He had no tears for his own grace, but sweet trust and love of mine. Amen. Come on. How Marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. On the last verse now. In pity, angels beheld him and came from the world on light to comfort him in the sorrows he bore for my soul that night. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Amen. glory reigning in His majesty, ruling long before the world were formed. Yet when darkness claimed His own, He stepped from heaven's throne to bear a cross and wear a crown of thorns. So high the price He paid, the nails, the cross, the grave. Such pardon He bestowed, such grace He showed. No greater sacrifice, He gave His very life. So deep the love, so high the price. Son of God, so willingly He took our place, clothed in robes of frail humanity, fragile flesh and blood, priceless crimson flood, offered up for sin at Calvary. So high the price He paid, the nails, the cross, the grave. Such pardon He bestowed, such grace He showed. No greater sacrifice, He gave His very life. So deep the love, so high
stand against the nail-scarred hand and power of heaven's resurrected King. So high the price he paid, the nails, the cross, the grave, such pardon he bestowed, such grace he showed. No greater sacrifice, he gave his very life. So deep the love, so high the price, so deep the love, so high the price, so high the price. When life lets you down and you feel more broken than whole, when the wounds go deeper than words and you can't tell a soul, I may not know what you're going through, may not can make that high mountain move, but one thing I've found that I really want you to know. If it matters to you, it matters to the Master. He wants to share the burdens you bear, whisper peace when your world gets shattered. If it's your greatest joy and your deepest pain, or you're really needing an answer, if it matters to you, it matters to the Master. Friend, do you think the maker and giver of life is far too busy to care about your trouble and strife? His is the sparrow that falls to the ground, and he hears the tears that don't make a sound. If you only knew how precious you are in his sight. If it matters to you, it matters to the Master. He wants to share the burdens you bear, whisper peace when your world gets shattered. If it's your greatest joy or your deepest pain, or you're really needing an answer, if it matters to you, it matters to the Master. If it's your greatest joy or your deepest pain, or you're really needing an answer, if it matters to you,
Church, magandang hapon. Handa na ba kayo makinig yung salita ng Diyos? If it matters to you. Alam mo, lahat ng bagay na nag-concern about us, it really matters to God. Alam niyo po ba yan? Kaya laging magpapasalamat sa Panginoon dahil ang Panginoon po natin, laging ang iniisip is yung laging for our good and benefit. Sabi niya nga the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Yun po ang plano ng Diyos sa bawat isa, lalo't sa mga anak ng Diyos. Gusto niya magkaroon tayo ng abundant life. Yung hindi lang sapat, kundi umaapaw, magiging instrumento tayo, magiging daluyan ng pagpapala. Hindi lamang sa bawat isa po sa atin, kundi maging sa iba. Kaya ngayong hapon po na ito, nawa ay lalo po tayong pagtibayin, muli tayong hamunin, o maaaring tayo po ay sawayin ng salita ng Diyos. Ating pong tagapagsalita ay, kumbaga, homegrown ito eh. Dito na po ito pinalaki, dito na po ito sinanay, dito na po ito pinatibay ng Diyos. Kaya in the absence of our pastor, ang Panginoon naman ay nagpapadala ng kanyang mensahero sa katauhan po ni Brother Daniel ngayong hapon po nito. Kaya I request everybody to please stand as we welcome Brother Daniel to preach to us the word this afternoon. Magandang hapon po sa ating lahat. Amen. Maraming salamat po, Sir Nerl, at sa introduction. Talong kinabahan. Sige po, tayo po yung, dala niyo po ba ang inyong mga Biblia ngayong hapon na ito? Amen. Mahalaga po na dala natin ang ating mga Biblia para alam natin kung saan natin bubuklatin. Kasi hindi naman natin dala yung screen eh. No? At buksan po natin ating mga Bibles sa Mark chapter 12. Mark chapter 12. Ang ating pag-aaralan po ngayong hapon na ito ay ilang beses nang naituro sa atin. Mark chapter 12. Andiyan na po kayo? Verses 41 to 44. Mark chapter 12, verses 41 to 44. Sabay-sabay po nating basahin. Sa verse 41, ready? Begin. And Jesus sat over against the treasury and beheld how the people cast money into the treasury. And many that were rich cast in much. And there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites, which make a farthing. And he called unto him his disciples, and saith unto them, Verily I say unto you, that this poor widow hath cast more in than all they which have cast into the treasury. For all they did cast in of their abundance, but she of her want did cast in all that she had, even all her living. Tayo po ay manalangin. Ang naming Diyos, maraming salamat po sa araw nito, sa maghapon, at sa mensahe namin pag-aaralan, Panginoon. Gabayan niyo po kami sa aming pong pag-aaral. Ikaw pong bigay sa amin ng wisdom, Lord, upang maintindihan namin ang iyong salita. At ikaw rin po ang mangusap sa amin, Panginoon. Bigyan mo kami ng puso na handang matuto, Panginoon. Ang lahat nito ay aming pong dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayong makaupo. So sabi po dito sa Mark chapter 12, verse 41 to 44, no? Ang pag-aaralan po natin dito ay ang tithe or yung offering ng widow, ang isang poor widow. Sabi sa chapter 40, sa verse 41, and Jesus sat over against the treasury and beheld how the people cast money. Meron lang po tayong 3 points na pag-uusapan ngayong hapon na ito. At ang point number 1 is
Sabi sa verse 41, and beheld how the people cast money into the treasury. So sa point number 1 po natin is Christ is interested in our giving. Christ is interested in our giving. Natanong po ba natin, bakit kaya? No? Bakit kaya? Sabi dito, and beheld how the people cast money into the treasury. Bakit kaya siya interesado? Kailangan niya kaya ng pera noong mga panahon na yon? Kailangan niya ba ng titingnan kaya niya kung magkano kaya ang nilalagay nito ni brother? Magkano kaya nilalagay nito ni sister? Sinisilip niya ba yon? Kasi yun ang yun ang unang tanong ko bakit kailangan tingnan ng Panginoon yung pagbibigay? Hindi ng iilan yung pagbibigay ng lahat ng nagbibigay. Sabi dito, and beheld how the people cast money into the treasury. So patanong ako, bakit niya pa kailangan alamin? Hindi ba parang normal naman na may nag-offering, siguro nagturo siya, and may nag-offering, pero bakit siya interested? Bakit siya pumunta pa doon para tingnan? Sabi, sat over against the treasury. Jesus sat over against the treasury. Bakit po? Well, he sat over the treasury, or gusto niyang malaman, he is interested not because he needs money. Tama po? Kailangan ba ng Panginoon? Hindi kasi siya, under the kingdom of God, pagmamayari niya lahat. Siya ang nagmamayari ng lahat. So hindi niya kailangan ng pera. Pero bakit siya interesado? Bakit siya interesado sa pagbibigay ng mga anak niya? It's not because he needs money, but because giving exposes the state of the giver. It exposes the state of the giver. Ano ang kalagayan ng taong nagbibigay? Ano po ang kalagayan ng taong nagbibigay? Letter A, it reflects our spiritual condition. It reflects our spiritual condition. Why? Bakit? Kasi sa pamamagitan ng pagbibigay, hindi naman po nakatingin ang Panginoon sa amount. Amen? Hindi siya nakatingin sa amount. Hindi siya nakatingin sa kung magkano ang ating ibinigay. Ang sabi dito sa verse 43, verily I say unto you that this poor widow hath cast more in. So hindi ibig sabihin, hindi siya nakatingin dun sa amount. Interesado siya dun sa puso ng mga nagbibigay, ng bawat tao na nagbigay nung araw na iyon. Christ sat over against the treasury, watching not the amount, but the heart of each person. Sabi nga ni King David sa 2 Samuel chapter 24, neither will I offer unto the Lord God that cost me nothing. So kung ang ating ino-offer po sa Panginoon ay walang halaga sa atin, extra lang natin. So it reveals kung ano ang ating spiritual state. It reveals kung anong kalalagayan ng ating spiritual na pamumuhay. Hindi lang po ang giving ay sa pera, pwede rin ito sa oras. Naalala niyo po nung ating preparation, tuwing may event tayo sa church, may mga hindi naman nakakapagbigay ng halaga. Pero andito sila para tumulong. So hindi lang po ito usapang pera. Amen? Ito po ay kalalagayan ng ating puso. It reveals our spiritual condition. So letter B, it reveals the reality of our worship. It reveals the reality of our worship. Interesado ang Panginoon sa ating giving. Interesado ang Panginoon sa ating offering, sa ating mga inihahain sa Kanya. Pwedeng ito ay pag-awit, pagtugtog, pagtuturo,
soul winning. At ito ang bilin na bilin sa akin ni Pastor Conwy. Kapag mag-aaral ka para sa preaching, wag na wag kang maglalaan ng oras or ng lakas na tira-tira sa Panginoon. Why? Yun ba ang karapat-dapat para sa ating Panginoon? Ang tira-tirang lakas at tira-tirang oras. Tapos sa pag-aaral natin ay napapapikit tayo o kaya sa kalagitnaan ng ating pagdadasal, nakakatulog tayo. Naranasan nyo na ba yun? Sobrang pagod. Minsan nga lagi kong kunento ko to kay Pastor Season tinawanan niya ako Natawa siya kasi sobrang pagod ko one time. Nakalimutan ko mag-pray. Matutulog na ako ng gabi. Tapos katabi ko si Dion. Sabi ko, Dion, let's go sleep na. Sleep na tayo. So yumakap siya sa akin. Yakap siya, nakahiga na kami. And then sabi niya sa akin, Daddy, pray. Daddy, pray. So hindi siya nakalimot. Hindi siya natatawa si Pastor Season kasi it's yung 2 years old pa talaga ang nagpaalala sa akin na mag-pray ka kasi pagod ka, nakarating ka ng ligtas. Sa maghapon na ginawa mo, bigyan ka ng kalakasan ng Panginoon. Di ba? So, nakakatuwa kasi yung sa ganung edad niya, natanim sa kanya na kailangan namin mag-pray. Although hindi man naman niya talaga naiintindihan yung ibig sabihin, pero andun yung attitude niya. And one time, nagugulat kami ni Dina, pag nakaupo yan sa kama, hindi namin siya tinuruan pero bilang all of a sudden, bigla siyang yuyuko, tapos gaganyan. Tapos sabi niya, Jesus' name, Amen. Totoo. At nagkakatingin na kami ni Dina kasi hindi namin siya tinuruan ang tinuro lang naman namin sa kanya bago matulog, pagkagising, bago kumain. Pero randomly, para maisip niya mag-pray, sabi ko, ano kayang iniisip na Dion? Ano kaya pumasok sa isipan nito at nagpe-pray? Ano kaya? Tapos minsan, titingin siya sa akin, mag-pray kami, titingin siya kay Dina, mag-pray kami. Tapos yun lang, tapos diretso na siya ulit, maglalaro na siya ulit. Nakakatuwa lang na sa batang edad, sa ganong edad, yun na ang takbo ng mindset niya. Kahit kami, medyo may pagkukulang kami sa practice, sa consistency. So, yun ang binilin sa akin, Pastor Conwy. Kapag ikaw ay mag-aaral or kapag ikaw ay may gagawin para sa Panginoon, wag na ibibigay mo ay tira-tirang lakas. Wag ang ibibigay mo ay tira-tirang lakas. Hindi tira-tirang lakas, hindi tira-tirang para pagkain or kung ano mang i-offer mo sa Panginoon, make sure na hindi yan tira-tira. Hindi yan tira-tira. So Christ is interested in our giving not because He needs our money. In fact, tayo ngayong nangangailangan ng pera. Amen? Lahat na nangangailangan ng pera, say amen. Amen. Yun dito, marami nangangailangan dito. Dito medyo umuunlad na sa buhay itong mga to. So di ba tayo yung may pangangailangan? Kaya nga tayo yung lumalapit Kaya ang sipag natin lumapit sa Panginoon kasi tayo yung may pangangailangan. And yet, why? Bakit interested ang Panginoon? Because it reflects our spiritual condition and letter B, it reveals the reality of our worship. Now, basahin po natin dito sa verse 42. And there came a certain poor widow. Poor. A certain, ibig sabihin hindi kilala. A certain poor widow. Isang hindi kilalang mahirap na balo. A certain poor widow. And she threw in 2 mites. Nag-research ako ano ang halaga ng 2 mites
sa panahon ngayon. No? Which make a farthing. Ang ni-research ko pala yung farthing. Ano ang halaga? Skip ko na yung computation, pero ang halaga ng farthing, kung ang minimum wage salary average is 500 pesos, it is around 8 pesos sa panahon ngayon. Ganun kaliit ang kanyang inoffer. 8 pesos. Hindi ka na makakabili ng, ewan ko, may 8 pesos pa ba na sachet ng shampoo? Meron ba? Anong brand yun? Pa-order ako. Di ba, parang wala ka nang mabibili masyado sa 8 pesos eh. Dati 8 pesos, makakabili ka ng pop cola na malaki. Di ba? Pag yung 8 pesos, makakabili ka na ng soft drinks na Dat pala hindi pop. Medyo matanda na pala. Matanda ka na, Brother Daniel. Wala nang pop ngayon Pero nung araw, di ba, 10 pesos nga, Mountain Dew yun ang inabutan ko Kapag suuki ka, medyo 9 pesos, bibigyan ka pa niyan. Pero 8 pesos, 8 pesos lang. She threw 2 mites, which make a farthing. 8 pesos. Pero ang sabi ng Panginoon, verily I say unto you that this poor widow hath cast more in. Sa point number 1 natin, God is interested or Christ is interested in our giving. Number 2 po, that day tayo magtatagal, may nagbilin sa akin Christ appraises our giving. Christ appraises our giving, or He weighs our giving. Christ weighs our giving. This poor widow had cast more in. Tiningnan ng Panginoon. Tinimbang niya yung offering ng widow. Tinimbang. Ano bang timbang nung kakapiranggot na 8 pesos? Ayan sabi dito sa verse 41. And many that were rich cast in much. And many that were rich cast in much. So paano mo titimbangin yung 8 pesos na binigay ng mga mapepera? No. Paano natin titimbangin yon? And many that were rich. Pero ang sabi sa verse 43, this poor widow had cast more in than all they which have cast into the treasury. Mas matimbang, mas mabigat yung kanyang inoffer kumpara dun sa lahat, sa kabuuan ng offering. Sa kabuuan, yung 8 pesos na yon, mas mabigat or mas may value. So tinitimbang ng Panginoon ang ating mga binibigay. Tinitimbang niya, sinusukat. Pero hindi yung pera. Ang sinusukat, yung puso. Yung sinusukat ng Panginoon, yung puso. Ang sinusukat mo niya yung puso natin sa pagbibigay. Bakit? How much, letter A, how much heart are we giving? How much heart are we giving? Sa ating pagbibigay, ano ba yung ating kadalasang ibinibigay? Ito ba yung extra? Ito ba yung monetary value? Kadalasan sa mga Baptist, kapag sinabing offering, monetary value agad. Pero tinitingnan ng Panginoon po ay ang heart value. Heart value, yung kahalagahan ng puso. Yung heart value. He doesn't grade offering. No? Hindi niya sinusukat ang offering based dun sa amount. But based dun sa cost. Hindi niya sinusukat ang ating offering based sa amount, but based dun sa cost. So how much, letter B, number 2,
Number 2, God appraises or weighs our giving. And letter A, how much heart are we giving? And letter B, how much faith are we practicing in our giving? How much faith? But she, sabi sa verse 44, but she of her want. Ano pong ibig sabihin ng but she of her want? Did cast in all that she had. Ano pong ibig sabihin ng? Sabi sa verse 44, for all they did cast in of their abundance, nagbigay sila ayon sa kung ano ang meron sila. Nagbigay sila ayon sa kanilang kayamanan. Yun yung sinasabi ng Bible. They did cast in of their abundance. But she of her want did cast in all that she had. But she of her poverty, of her poverty, binigay niya pa rin lahat. So yun po yung tinitingnan ng Panginoon. How much faith are we practicing? At tayo ba ay nagbibigay ng maluwang dahil meron tayong extra? Tayo ba ay nagbibigay ng konti dahil ba yun lang talaga ang meron tayo or dahil mahigpit yung ating hawak at ayaw nating bitiwan? How much faith are we practicing? Nandun ba, na-apply ba ang pananampalataya? Nakikita ba ang ating pananampalataya sa ating pagbibigay? Or basta practice lang natin magbigay? Hindi po sinasabing masama ang magbigay, but do we practice faith in our giving? Do we practice faith in our giving? But she of her need or poverty did cast in all that she had. Matthew chapter 6. Sa Matthew chapter 6, tuturuan po tayo ng salita ng Diyos na unahin ang kaharian ng Panginoon. Matthew chapter 6, 25 to 34, isa sa napakagandang example. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much more than they? Which of you by taking thought can add 1 cubit into his stature? And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow, they toil not, neither do they spin. And yet I say unto you that even Solomon in all his... Ito yung nakakamangha eh. Kahit yung buong glory ni Solomon, alam naman natin Solomon, siya yung pinakamayaman nung panahon niya, no? Dami niyang ari-arian. Pero ang sinasabi ng Bible, and yet I say unto you that even Solomon, in all his glory, lahat ng napagtagumpayan niya o lahat ng nakamtan niya, was not arrayed like one of these. Hindi kayang tapatan. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Alam niya na meron tayong mga pangailangan. Verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. So tinuturuan tayo, no, ng Panginoon. Tinuturuan tayo ng Panginoon na tayo, alam niya na meron tayong pangangailangan. Alam niya na meron tayong pangangailangan, pero ang sinasabi niya, but seek ye first the kingdom of God. And all these things, lahat ng ating mga pangangailangan ay ibibigay niya sa atin. Pero kailangan nating unahin ay ang kanyang kaharian. At yun po yung ginawa ng babaeng balo. Ibinigay niya yung kanya.
No? Nakita natin kung anong spiritual state meron siya. Anong estado niya spiritually. Nakita rin natin kung ano yung realidad ng kanyang pagpupuri sa Panginoon. Ano ba ang ibig sabihin ng worship? Kinikilala natin kung sino yung worthy. Kung sino yung ating sasambahin. We are guilty of offering what we can spare. Ako, lalo na po ako, guilty ako doon. Minsan, or kadalasan, ang binibigay lang natin, kung ano yung kaya nating itabi para sa Panginoon. Minsan, unahin ko muna, siyempre, unahin ko yung pangkain namin, unahin ko yung pangbayad sa bills, and from there, sa matitira, doon ako babawas, doon ako kukurot yung i-offer ko. No? Tapos, minsan, madadaya pa, doon sa bawas, doon kukuha ng 10%. So, nakikita ng Panginoon, ano ang laman ng puso? Ano ang laman ng puso? Hindi niya sinusukat kung ano yung amount na ibinigay, kundi kung ano yung cost sa akin. Ano yung cost? Letter C, how much life are we surrendering? How much life are we surrendering? Sa verse 44, but she of her want did cast in all that she had, even all her living. Even all her living. Ipinagkatiwala niya po sa Panginoon yung buong buhay niya. Kasi sabi dito, all her living. Ibig sabihin, kinabukasan, wala na siyang panggastos. Huling pera niya na yung 8 pesos. Naranasan niyo na magkaroon ng huling pera na 8 pesos? Huling pera mo, 8 pesos. Thank you po. So ipinagkatiwala niya ho sa Panginoon yung kanyang kinabukasan, yung kanyang buhay. Excuse me pa. Pinagkatiwala niya sa Panginoon yung kanyang kinabukasan. Kasi widow na siya eh. Hindi naman binanggit dito kung meron pa siyang anak. Pero sinabi dito, widow siya, wala na siyang asawa. At siya ay mahirap, hindi lang basta widow, siya ay mahirap na balo. At ibinigay niya yung all her living, yung buong kabuhayan niya, yung 8 pesos. No? Yung 8 pesos. And habang binabasa ko po ito, habang inaaral ko ito, nangusap ang Panginoon sa akin na, ito ba talaga? Sure ka ba? Ito pipiliin mong lesson? Sure ka ba? Ito, pipiliin mong lesson? Siyempre, kung pag ito tinuro mo, dapat gagawin mo. Amen? So, sabi ko, Lord, bakit naman ito ang binigay mo sa akin? Nandadaya pa nga ako sa tithes. How much life are we surrendering? Ipinagkakatiwala ba natin yung ating buhay sa Kanya? Or madali lang tayong magsuko kapag meron tayo? Minsan kasi, hindi naman minsan, kadalasan talaga, napakadali mag-join sa ministry, napakadali pumunta sa conference. Yung pagpunta namin sa Jensan, hindi naman talaga ako invited doon. Hindi po talaga ako kasama doon. Nung paghatid ko lang kay Pastor Season sa airport, doon niya lang po ako sinabihan. Sumama ka sa father mo at I will have my men, sabi niya ganun. I will have my men sit with you. So, pumunta lang po talaga tayo doon para matuto. At napakalaking blessing ho. Napakalaking blessing nung nakapunta kami doon. Talagang, bukod sa maganda naman talaga sa Jensan, yung kind of worship na nakita ko po sa kanila, yung kind of offering, kung paano sila mag-alay ng oras, kung paano sila maglaan ng oras. Ang Wednesday nila, dumating kami Wednesday morning, ang Wednesday service, this is not to compare churches, no?
sinishare ko lang kung ano yung naging blessing sa akin. And ano yung nangusap sa akin. Kung ano yung ginamit ng Panginoon para mangusap sa akin. Ang church attendance ho nila Wednesday, this is Wednesday is 800 average. Average yun, consistent every Wednesday. 800, kasama ang mga college students. Kung di daw kasama mga college students, siguro nasa mga 600. Nasa mga 600 students. At ang nakakatuwa sa kanila, yung mga bata mismo, yung mga maliliit na bata ho, kumbaga sa children's ministry, mga bata, yun ang pumipilit sa mga magulang. Siyasabi daw, may mga testimony sila na, kasi may activity sila tuwing Wednesday para sa kids. Sinasabi ng mga bata na, Pa, hindi pwedeng absent ako ngayong Wednesday, kailangan perfect attendance ako Wednesday So yung mga magulang, napipilitan, pupunta doon. Hanggang sa lumaki sila ng lumaki. Naging consistent sila. So nakakatuwa kasi yung mga bata nila, nagsimula sila magturo sa mga bata and napakaganda ho ng program nila sa children's ministry. Napakaganda. And sabi ko nga, Pastor, pwede ba kami bumalik dito? Isama namin yung iba naming leaders. Sabi niya, sige, o kaya mag-set daw ng Zoom call para makapag-share kung ano daw may tutulong. And that is one of their ministry, tumulong sa mga churches. Sila rin ay natulungan din ng ibang church. Kaya yung tinanggap nila na tulong, binabahagi nila sa ibang church. Ganun ang kanilang isa sa mga ministry, tumulong sa mga churches. Ginagawa rin naman natin yon. Nakakatuwa lang sa kanila kasi isa pa sa mga na-experience ko na nagpunta kami doon, nagkaroon kami ng visitation, door knocking. Nagulat ako kasi kasama ko yung isang associate pastor. Nung pagbaba namin sa motor, sabi niya, sunod ka sa akin. Dire-diretso kami sa gate. Pumasok kami sa gate ng isang bahay. Dire-diretso kami sa gate. Tapos kumatok lang siya dun sa pinto. May hinahanap siyang young people na kailangan niya i-follow up. Sabi ko, Pastor, pwede ba to? Papasok na lang tayo, walang paalam. Sabi niya, okay lang yan. Sabi ko, baka kasi kilala na. Baka kilala niya na yon, kaya nakapasok kami, kaya okay sa kanya. So pagkatapos nun, lipat kami sa kabilang bahay, ganun din, diretsong pasok. Sabi ko, Pastor, sa Manila, hindi pwede yun. Tatawag ng pulis yung mga tao doon kapag pinasok mo sa gate. And yung mga tao doon, sobrang open nila sa gospel. Very open sila. Andun pa talaga yung spirit ng pagiging probinsya. Yung bang mga sinuunang talagang hospitable pa. Kasi mababa ang crime rate sa kanila eh. So walang ganung malisya, hindi ganun ka cautious. Dito kasi sa atin, pagka iniwan mong gate mo, it's either manakawang ka or pasukin kayo sa loob. Ganun dito sa atin eh. So, isa yun sa mga naranasan namin doon, napakalaking blessing ho ng church ng Mount Calvary Baptist Church. At meron silang daily visitation, daily follow-ups, and then lahat ng prospect nila, sa buong week, lahat ng prospect nila, pupuntahan nila yun ng Sabado. Meron silang group of men, I think sabi nga sa akin, Pastor, konti lang siguro sila ngayon kasi umuulan. Pagdating namin doon, siguro nasa 50 lalaki ang nandun. Mga professional, 50 lalaki, lahat lalaki, professional. Konting sharing lang. Afterwards, nag-disperse na kami para kaming mga mga pulis na, doon kayo pumunta. Ang dami namin. Ang dami sasakyan. Ganun ang nangyayari doon. Tapos, kanya-kanyang visitation. Inabot kami hanggang 12 midnight. Kaka-visitation. Nagugulat ako. Sabi ko, wow. Napakagandang practice naman nito mga to. At ang target nila ay mga tatay. Yun ang target nila, mga tatay. Kasi ang sabi nila, kapag yung anak, mahirapan kadalhin yung nanay. Kapag nanay, minsan hindi mo kagad nadadala yung tatay.
Pero once nang tatay ang makonvince mo at naisama mo sa simbahan, bit-bit yan yung lahat. Asawa, anak, bit-bit yan. Kaya sila, yung men na yon, na group na yon, pag nag-visitation sila, may prospect na yon, hindi sila mag-visitation ng punta tayo dito. No, may prospect na po sila. Sa buong week, nakaplano sinong pupuntahan sa area na to, sa area na to, sa area na to. At ganun sila ka-passionate para gawan ng sistema, yung kanilang soul winning or yung kanilang visitation. Talagang bibisitahin nila kung hanggat kakayanin ng oras. Meron sa kami binisita doon, wala. Pumunta kami sa kapitbahay, lumabas yung member, yung isa sa mga member. Andun kami sa labas, nag-fellowship kami sa labas, nakatayo kami ng halos 2 oras. Nagkikwentuhan lang, nag-follow up lang. Yun lang, follow up lang. Kumusta ang kumusta experience mo sa church? Kumusta ang wife mo? Kumusta ang panganak? Kumusta ang trabaho? Kumusta kalusugan? Very intentional ng relationship. Very intentional. So, ganun sila nagsuko ng buhay. No? Ganun sila magsuko ng buhay. Hindi ibig sabihin yan ay full-time sila. Hindi po yun mga full-time, ha? Hindi po yun mga full-time. So sabi dito, how much life are we surrendering? Itong babaeng balo, ibinigay niya yung kanyang buong kabuhayan. Even all her living. Ngayon, tanungin po natin ang ating mga sarili, gaano or in what percentage yung ating ino-offer sa Panginoon sa ating buhay? How much life are we surrendering? 50% lang ba? Or yun yung sinasabi ni Pastor Convin, laging ilang beses nag-echo sa isip ko yung sinasabi ni Pastor Convin na huwag ka magbibigay ng tira-tira sa Panginoon. Kaya nung habang nandun kami, nakikita ko sa kanila, ito pala. Ito pala yung ibig sabihin ni Pastor Convin. Ang tinuturo niya sa akin, huwag kang magbibigay ng tira-tirang lakas sa Panginoon. And sila doon, very disiplinado sila sa kalusugan, sa oras. Kapag oras ng gantong oras na, kailangan matulog na sila. Bakit? Ang nasa isip nila, maaga ako bukas, mag-visitation ako bukas ng umaga. Maaga ako bukas, magtuturo ako sa Bible school. Maaga ako bukas, magtuturo ako sa mga bata. Ganun po, ganun. So that is how much life they are surrendering. And napatanong ako sa sarili ko, how much life am I surrendering or am I offering to God? Kung ang standard ay itong babaeng balo, wala pa ako sa kalahat, wala pa ako sa 1/4, wala pa ako sa 1/8. Komportable pa pala ako. Nagiging lax pa pala ako, nagiging pabaya pa pala ako. How much life are we surrendering? Sabi sa Romans chapter 12 verse 1, I beseech you, excuse me po. Sabi sa Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Ye present your bodies a living sacrifice. Ano pong ibig sabihin ng living sacrifice? Continual. Continual. Hindi patay. Kapag kabuhay, nagbubunga din, nanganganak. Sabi ng Bible, ni Paul, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, banal, katanggap-tanggap sa Panginoon, which is your reasonable service. Ito lang ang karapat-dapat sa kabila ng o dahil sa awa na ipinamala sa atin ng Panginoon, ito lang ang karapat-dapat na service na dapat nating i-offer sa Panginoon. It is our reasonable service. Lastly, number 3, Christ deserves our faithful giving. Christ deserves our faithful. Number 1, Christ is interested in our giving. Number 2, God appraises or He weighs our giving. And number 3, Christ deserves our faithful giving.
Hindi niya po hinighlight yung babaeng balo, no? Tinawag niya yung kanyang mga disipulo, halika kayo. And he called unto him his disciples and said unto them, Verily I say unto you that this poor widow hath cast more in than all they which have cast into the treasury. Sabi niya, halika kayo dito, tingnan niyo yung babaeng balo na ito. Tingnan niyo itong mahirap na to. Tingnan niyo. Christ did not highlight the widow to guilt people, no? Hindi to para mang guilt trip. Hindi po siya para mang guilt trip. But to show that God deserves, or it shows to show what God deserves from His people. Kaya niya hinighlight yung babaeng balo para ipakita sa mga disipulo kung ano ang karapat-dapat na offering para sa Diyos. To show what God deserves from His people. Hindi ito to compare, no? Hindi ito, si brother ganito, nagbigay ng ganito commitment niya. Ako, ito lang commitment ko. No, hindi po yun ang tinitingnan ng Panginoon. Hindi po yun ang pinagbabasihan ng Panginoon. Ang pinabasi, kung meron tayong time mag-compare, ibig sabihin hindi tayo busy sa gawain. Kung meron tayong time mag-compare, hindi po tayo busy sa gawain. Dahil kung tayo may pinagtutuunan tayo ng pansin, kung meron tayong pinagtutuunan ng lakas, hindi ho yun ang makikita natin eh. Hindi yun yung hahanapin natin. Kundi ang hahanapin natin, ano pa yung magagawa ko, ano pa yung maibibigay ko, ano pa, saan pa ako nagkukulang. This is not to analyze each or search kung ano ang meron ng ating kapwa, but to analyze our own hearts, kung ano ang laman ng ating puso. Now, the question is this, where are we in our giving? Nasaan po tayo sa ating pagbibigay? I'm not talking about monetary giving. No, hindi po ako nagsasalita about sa monetary giving. Nasaan na po tayo sa ating pagbibigay? Sa lahat ng aspeto, sa oras, sa lakas, sa pera, sa lahat ng resources, ng katalinuhan, nasaan na ho tayo? Ano ang ating estado? Christ sees beyond the amount. If God is observing and He is weighing, can He say, well done, thou good and faithful servant? Kung sasabihin ko o nakikita ko ang Panginoon, makikita niya ang aking giving, sasabihin niya ba, well done, Daniel, well done. Yun ba ang sasabihin niya sa akin? Well done, thou good and faithful servant. Christ honors trust more than numbers. Dito sa verse 41, and many that were rich cast in much. Sabi dito sa 44, for all they did cast in of their abundance. So yung mga mayayaman na binabanggit dito sa Bible, they trusted their resources. They trusted their resources. Doon sila nakatingin sa kung ano ang meron. Etong babaeng balo, nakatingin siya sa kanyang tagapagligtas. Kita niya at kilala niya at naniniwala siya sa kanyang Diyos, sa kanyang Panginoon. Kaya naman, maluwang sa kanyang puso ang ibigay yung lahat na meron siya. Ibinigay niya kung ano yung kaya niyang ibigay ng maluwang. Hindi ibig sabihin yung komportable siyang ibigay, kundi kung ano yung willing siyang ibigay. The widow trusted her Redeemer. Faithful giving is not giving until it hurts. Hindi ho ibig sabihin ng faithful giving ay magbibigay ka hanggang maghirap. Hindi po. Ang ibig sabihin nito, it is giving continually what God deserves. Kung ang tingin mo, ito ang deserve ng Panginoon, nasa iyo yun. Kung natingin natin, ito ang deserve ng Panginoon, ibigay natin, then give it. Faithful giving is not giving until it hurts, it is giving continually
what God deserves. He deserves offerings that reflect His worth. Now, what is His worth to us? Ano ang value niya sa atin? Ano po ang kahalagahan ng Panginoon sa ating buhay? Ano ang kahalagahan ng Diyos sa ating buhay? The widow gave even all her living. The widow gave. Ngayon tayo, ako, gaano kahalaga ang Diyos sa aking buhay? Deserve niya ba ang lahat? Deserve niya ba ang lahat? Faithful giving is not about what we lose. It's about who we declare is worthy losing everything for. That is faithful giving. It is about who we declare is worthy losing everything for. Nakarinig na ako na kung kunin ito ng Panginoon, sabi ni Job, blessed be the name of the Lord. Di ba? The Lord give it, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Hindi ibig sabihin, hindi siya nasaktan. Hindi ibig sabihin, marami pa siyang nakatabi. Pero sabi ni Job, blessed be the name of the Lord. Sinamba niya pa rin ang Panginoon. In conclusion po, yung 2025 is almost done. Patapos na po ang taong 2025. And we are already looking forward sa 2026. Meron tayo kanya-kanyang plano, meron tayo kanya-kanyang pangarap. Ano po ang nakikita natin? Sa nagdaang taon or sa nagdaang mga araw or buwan ng 2025, did we start great? Tayo ba ay nagsimula ng maganda? Yes or no? Tanungin po natin ang ating mga sarili. Tayo ba ay nagsimula ng maganda ngayong 2025? Yes or no? But the question is, are we finishing well ngayong 2025? Are we finishing well ngayong 2025? Meron pang mga ilang araw bago matapos ang 2025. Hindi pa tapos. Kumbaga, ito yung huling hura ng 2025. Are we finishing well? Are we finishing well? Or give up na tayo? Or okay na tayo? Kampante na tayo? Ito na yon. Yun na yon. Kung yun lang kinaya ko eh. Yun na ba ang laman ng ating isipan? Sa verses na ito po, nakita natin that Christ is observing. And He is also weighing. Did Christ receive what He deserved from us? Kung tayo po yung nandun sa panahon na yon, at tayo yung lalapit doon para magbigay, at si Kristo ay nakaupo doon, at nakita niya, lumapit tayo, nagbigay tayo ng offering, natanggap niya ba yung karapat-dapat sa Kanya? Sabi sa Revelation chapter 5 verse 12, tayo po yung tapos sa Revelation chapter 5 verse 12. Saying with a loud, actually verse 11. Verse 11, simulan natin sa verse 11. And I beheld and I heard the voice of many angels round about the throne, and beasts and elders, and the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. In verse 12, saying with a loud voice, worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Worthy is the Lamb that was slain. He is worthy. Now, ang tanong, binigay po ba natin ang karapat-dapat sa ating Panginoong Diyos ngayong 2025? Kampante na ba tayo? Yun na po ba yun? Kaya natin ibigay para sa Panginoon? Or kaya pa nating higitan? Tayo po ay manalangin. Naming Diyos, maraming salamat po sa araw na ito, sa mga mensahe namin na pag-aralan. Salamat po sa inyong pinahiram na lakas, Panginoon, at katalinuhan, at pangunawa, Panginoon,
Nawa ay matapos ang 2025 na ito, Panginoon, na masabi namin na hindi kami nagkulang at ginawa namin ang aming best, Panginoon. At masabi mo na, well done, thou good and faithful servant. Panginoon, humingi kami ng kapatawaran sa aming pong mga pagkukulang, sa aming kapanghinaan, sa aming mga panghihina. Kapag kami natatalo kadalasan ng laman, Panginoon, kami ay mga imperpektong tao at sa iyo lamang kami umaasa upang kami makabangon. At nawa, Panginoon, sa pagbangon namin ay hindi namin makalimutan na pasalamatan ka, hindi ka namin makalimutan na i-offer kung ano ang nararapat sa iyo, Panginoon. Kung anong klaseng pagsamba ang nararapat sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyong katapatan, sa iyong awa, at sa iyong grasya, Panginoon, ay pinapakita sa amin. Ang lahat nito ay aming pong dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tawagin po natin ang ating mga song leaders. Bago po tayo pangunahan ni Deacon Danny Ginto sa offertory prayer. Hello, sound check. Amen. Mawit po tayo. Let's sing this song, Find Us Faithful. At tunay po na ang ating napakinggang mensahe ngayong hapon ay hamon para po tayo ay lalong manalangin sa Panginoon. Lord, kung saan ako nagkulang, kung ano pang dapat ma-improve, Lord, tulungan mo ako na masumpungang tapat na iyong anak na gumaganap ayon sa iyong kalooban. And this song will be our prayer and praise to God. Amen. Let's sing the song from the heart on the first verse now. We're pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us light the way, cheering on the faithful, encouraging the weary. Their lives a stirring testament of God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us, let us live to those behind us. The heritage of faithfulness passed on through godly life. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light the way. May the footprints that we lead them to believe, and the lives we live inspire them to bend. Oh, may all who come behind us find us faithful. All the ladies now. House roll. Come on, ladies. Amen. All the men, come on. May the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road we must follow. Only all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light the way. May the footprints that we leave
find us faithful. Tayo po'y dadako sa ating offering. Thank you po, Brother Daniel. Salamat sa magandang mensahe na nahayag ngayong hapong ito. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Ama, Diyos mapagpalat makapangyarihan sa lahat. Salamat po Amen. sa iyo sa maghapong ito. Yes, Lord. Binusog mo po kami ng mga salita, buhat po sa iyong banal na aklat. Purihin po kayo ng marami. Amen. Salamat po. Nagampanan namin ang dapat gampanan. Pinupuri ka po namin mula kanina umaga hanggang ngayon. Dahil patuloy ka pong nagpapaalala sa amin ang apat namin gampanan. Makita po ninyo kami na patuloy nagiging tapat sa paglilingkod po sa inyo. Salamat po. Pinupuri ka po namin, pinasalamatan. Ang dalangin po namin ngayong hapong ito, patuloy pong pagpalain ang aming mga gawain. Amen. Mula kaninang umaga hanggang ngayong hapon, Yes. nilalapit namin sa iyo. Ingatan mo po kami at tulungan na maging tapat, maging faithful po sa iyo. Ang aming pong pagwawakas sa maghapon ay guguli namin ng tapat na pagkisama-sama. Po. Magkakaroon po kami ng fellowship sa mga tatay. Magkakaroon po kami ng fellowship sa mga nanay. At sa iba pa pong fellowship ng aming mga kabataan, Panginoon. Amen. Ipinapanalangin po namin sa iyo ito. Iyo pong pagpalain na maging kalugod po sa iyong paningin Yes, Lord. ang lahat ng aming gagawin. Amen. Salamat po sa inyo. Ngayon naman po kami magkakalob sa hapong ito, pagwawakas po ng aming pananambahan. Dumadalain kami na patuloy kaming maging tapat sa pagkakaloob. Yes, Lord. Makita mo po sa aming puso na tapat na hindi kami nagkakaloob upang maging mas higit na malakas po ang aming loob, malakas ang aming katawan dahil kami nakakapagkaloob. Hindi po ganoon, Panginoon, kami po ay nagkakaloob dahil kayo po ang unang nagkaloob sa amin. Amen. Kaya po, sumasamo po kami sa inyo, pagpalain po lahat ang aming pagkakaloob na ito. Nawa, Panginoon, na ito'y maging katanggap-tanggap po sa iyong harapan. Yes. Salamat po, Panginoon, sa maghapong ito. Sa pangalan lamang po ni Jesus. Amen. 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 God bless you as you give. Makakaupo na po ang lahat. Amen.
ngayon po ay organization ng church ng mission po sa Tanawan. Patuloy natin panalangin ang gawain po doon at ang pag-iingat ng Panginoon para po sa katagumpayan ng gawain at pagbalik ng ating mahal na pastor maging mga kasama po nila doon. Amen. Okay po, tawagin ko po si... May announcement pa po ba tayo? Brother Sed? Okay. Magko-closing prayer na po ba tayo after this? At announcement, YP, Mother's Year-End Fellowship after PM service. At kasama po dyan yung mga fathers. Ha? So, hindi na ilagay. Ayan. Kasama po ang mga fathers natin. Okay? So, baka magtampo eh. Wow, hindi pala tayo kasama dyan. Okay po. Kasama po ang ating mga fathers, no? At masaya po ba tayo ngayong hapon? Amen. Purihin ang Panginoon at salamat po sa presensya ng bawat isa. And I hope na tayo masumpong ng Panginoon patuloy na masigla at naglilingkod sama-sama sa kanyang gawain. Amen. Tayo po ay magstayong lahat. Umawit pa po tayo, isang awitin. To God be the glory, great things He had done. Amen. Sa kanya natin ibalik ang papuri at pasasalamat sa kanyang dakilang ginawa sa ating buhay. First verse now. To God be the glory, great things He had done. So loved He the world that He gave us His Son, who gave His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go away. Come on, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He had done. Oh, perfect redemption. Amen. Come on, sing on. Of the Lord to every believer, the promise of God, the vilest offender who truly believes that moment from Jesus our pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. So come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He had done. Ayan, muli po, paalala bago tayo mag-closing prayer, ang ating pong academy ay may gaganapin this coming Friday, kantata. Sa mga nag-commit na hindi pa nagbigay sa ticket po na yon, paki-approach po si Ma'am Michelle Corpus. At baka may mga available pang tickets po na kung ibig niyong makatuwang, ayan, approach niyo lang po sila, pati si Ma'am Iya Blas. At tayo po manalangin. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa oras na ito, sa malayang sandali na kami po ay nakapagtipon, nakapanambahan ng malaya. At salamat Panginoon sa katapatan niyo po sa aming buhay, sa mga nagdaang araw, linggo ng aming mga buhay. Kayo po ang patuloy na siyang nariyan para kami ay ingatan, gabayan, tugunan sa aming mga pangangailangan at sa anumang karamdaman. Salamat Panginoon, kami ay inyong ipinagagaling Panginoon. Salamat Panginoon dahil tunay nga po Panginoon, tuwing ang salita mo ay aming naririnig, ito ay patuloy laging bago at nagbibigay sa amin ng lakas, iba yung dagdag na kaalaman sa aming buhay, pananampalataya. Hinuhubog niyo po kami patuloy sa mga dapat naming ikalago, sa mga dapat naming iwasan, at sa mga dapat naming gawin, gampanan bilang iyong mga anak, Panginoon.
Patawad o Diyos sa aming mga pagkukulang. Salamat po Panginoon sapagkat lagi po naming ramdam ang iyong patuloy na proteksyon at pangunguna sa aming buhay. Bagamat kami paulit-ulit na nalalayo sa iyo, lumalayo sa iyo at kung saan minsan ang iyong banal na Espiritu ay aming nagigrieve sa aming mga buhay. Subalit salamat Panginoon dahil ang iyong banal na Espiritu din naman po ang siyang umaakay sa amin na kung saan maging malapit kami sa iyo at laging ang aming tiwala ay ituon namin lamang sa iyo. O Diyos, pangunahan niyo po ang buong iglesia mula sa aming pastor hanggang sa pinakabatang miyembro ng aming simbahan. Kayo po ang patuloy na mangunat magpala, maging aming bansa, mula sa aming presidente na hanggang sa mababang nanunungkulan, Panginoon. Dalangin po namin ang aming bansa. Tulungan niyo po, bigyan ng wisdom ang mga namiminuno po sa aming bayan na kung saan wag manaig ang hatak ng kadiliman, bagkos bigyan niyo po sila ng liwanag, ang kanilang isip, ang kanilang puso, na kung saan makita nila na ikaw ang higit na dapat naming sundin, hindi ang aming kagustuhan sa aming pangsarili lamang. Kaya o Diyos, sa iyo po namin pinagtitiwala na patuloy ng Banghilyo, Panginoon, sa pamamagitan po ng aming mga buhay, magliwanag po ang aming pananampalataya. Saan man kami makarating, ano man aming gagawin, ikaw po ang maluwalhati sa aming buhay. Kaya o Diyos, sa iyo po namin ibinabalik ang papurit pasasalamat sa mga susunod pang gagampanan. Pagpalain po at nawa mabless ang bawat isa sa kanya-kanyang fellowship na gagampanan, Panginoon, at ma-enjoy po ng mga kapatiran. At uuwi po kami sa aming kanya-kanyang tahanan ng payapa at ligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po. To God be all the glory. Ayan. So, ayan po ulit. Wala pong uuwi muna. May mga kanya-kanya po tayong fellowship. At doon po tayo pupunta sa mga group po natin. Amen. Thank you po. Kamayan po natin ang ating preacher at pasalamatan po natin siya at ang Panginoon na gumamit sa kanyang buhay.